Good day mga airsoft, good day mga ka-bigman. Sa Big Man Hobby Shop, saling ng galawan. Airsoft gear mo, siguradong pang malakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Di mga ka-airsoft, di mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo kalidad. Walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido. Hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Di mga ka-airsoft, di mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo kalidad. Walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop. Game strong, service stronger. Okay, hello po sa inyo lahat. Good afternoon mga ka-airsoft ko, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga ka-airsoft ko na araw-araw ay sumusubaybay sa ating mga ginagawang review and unbox. Mga ka-airsoft ko na sa araw-araw ay nakakasama natin sa pagko-comment, pagla-like, pag-share ng ating mga live video. Hello po sa inyo lahat mga ka-airsoft. Okay, unit ng ating ka-airsoft, David Lee of Suwal, Pangasinan. Shoutout, good day and good afternoon, Christian Victoriano of Tigbawan, Iloilo. Okay, napakainit sa labas. Ganon din ang pagtanggap ng ating mga ka-airsoft sa iba't ibang dako, sa iba't ibang panig sa ating airsoft hobby. Okay, start na natin to, no? Para sa ating ka-airsoft, David Lee of Pangasinan. Wala ba 34? 35 to eh. Mali kayo nang nilabas eh. POTL, wala. Na Glock 34. Parang meron. Ano yung mga nandyan? Ha? Walang Glock 34? Ha? Okay, walang Glock
34. So, meron tayo Glock 35. Okay? Hindi ko lang alam kung gugustuhin ito natin ka-airsoft, kaya lang, ang Glock 34 kasi is, single firing mode lang. So, ito is a Glock 35 na may rapid fire. Okay? Meron ba tayong 18 ito? Para makita ng mga ka-airsoft. Tignan mo yung G18 TOTL mo kung ano kulay. Yung silver ba? Ayan, okay na. So, mga ka-airsoft, ang mismong kakompetensya, ito kasi Glock 35. So, extended siya. Di ba? Extended. Ang katapat nito sa mga standard size is si Glock 18. Ayan, makikita nyo Ito yung pagkakaiba. Gusto ko ipakita sa inyo. Yan. Okay, yan yung pagkakaiba ng 34 and 18. Ay, 35 and 18. Ang magkakompetensya naman is si 17 and 34. Okay? 17, Glock 17, yung yung compact version ng Glock, ganito, Glock 17. Tapos, ang kompetensya niya is si Glock 34. Ito naman, si Glock 18 to, ito si Glock 35. Okay? Pag ang hinahanap ninyo, 17 and 18, expected nyo na walang nguso, snub nose. Ngayon, pag may nguso na ganito, extended, yan yung mga 34 and 35. Okay? Ang gusto ng bossing natin is Glock 30 Kaya lang, wala tayong Glock 34, kaya lumipat tayo sa Glock 35. Okay? Ano ba yung pagkakaiba ng Glock 34 and Glock 35? Ang Glock 34, wala kang makikitang selector. Ibig sabihin, single fire mode lang siya. Okay? Hindi siya rapid fire mode. Ito kasi may selector. Single fire, pointing above. Rapid fire, pointing below. Okay? Ayan, may selector yan. Pipili ka lang kung anong gusto mo. Rapid fire or single fire. Okay? Itong unit na to mga ka-airsoft is, kung tawagin, force top of the line. Okay? Pero hindi ito yung mga license, no? Kung makapansin nyo, wala naman nakatatak na Glock. Hindi ito yung mga license version, license na klase ng Glock, no? Ito yung mga customized. Masasabi natin customized kasi unang-una wala namang nilabas na ganito sa tunay. 'Di ba? Na ganitong design, wala, no? So customized design to pagdating sa Glock. Out of the box, naka-upgrade na yan. Front sight, rear sight, parehas yan optic. Plus, out of the box, naka-magwell. Diba? Yung original version niya, ganun pa rin. Pasok na pasok pa rin. Ayan, makikita nyo rito, internal lang hammer, wala kang makikitang hammer dito. Sabi nila kung tawagin, hammerless. Tapos, merong rail dito for the upgrades like flashlight and laser. Okay? Ngayon, itong unit na to, syempre, expected nyo na mas malakas ng konti sa 18 and 17. It is because mas mahaba siya ng konti. Di ba? So, napakasarap nitong unit na to, especially kung ang gagamit babae. Kasi, ramdam na ramdam nila yung lakas, and at the same time, fit na fit sa kamay nila. Medyo awkward lang or mabibitin lang kung ang gagamit nito ay isang kalalakihan. Kasi, syempre, yung lalaki, naghahanap ng malalakas. So, limited lang ang kayang ibigay na lakas nito. Pero, sakto lang. Kumbaga, hindi mahina, hindi malakas, no? Kasi kung malakas ang hinahanap mo, don't go for Glock. Go for a 2011. Di ba? Kasi iba talaga ang kayang ibigay ng 2011 sa kayang ibigay ng Glock. Tatandaan nyo yan, ha? Iba ang kayang ibigay ng 1911 at saka yung 2011, no? Kesa sa mga Glock. Kasi ang Glock is 9mm, tapos ang Glock is hard polymer. While the 2011 is a full metal. Yun naman yung pagkakaiba nila. In terms of lakas, mas malakas talaga ang mga caliber 45 replica like 1911 and 2011.
So, medyo learn how to manage your expectations kung ang unit nyo Glock kasi hindi talaga sila design pang diinan, no? More ang Glock is more on ginagamit kakompetensya kalaban ng ZZ. 'Di ba? Kasi mga 9mm yan. Okay? So, this is the Glock unit natin cars of David Lee of Suwal, Pangasinan. Number 1, unit natin, lagyan natin ng silicone oil sa ibabaw para hindi maubos or mapudpod ang inner barrel. Ay, ang outer barrel, okay? Kasa, ilock manually, ito, sprayan natin yung nozzle, ito yun, okay? Spray. O, yan. Tapos, huwag nating hahatakin to pababa, kailangan pull back, then rest. Okay. Kuha tayo dako tayo sa magazine mga ka-airsoft, no? Number 1, kailangan press the valve. Pindutin yung valve. Maraming nagsisilicone oil na, marami na tayong natuturuan, kaya lang, hindi nila alam yung proper. Number 1, ang pinaka-proper, press the valve, then spray. O, di ba? After that, dito rin sa ilalim, i-sprayan. Sa inlet valve. Sa inlet valve, wala ka ng pipigain or wala ka ng ipe-press. Diretso spray na lang. Sa output valve, kailangan i-press mo para mag-open, para yung oil na ini-spray mo, pumasok sa loob. Malubricate niya yung mga spring, yung mga o-ring na nasa loob. Diba? Pag hindi mo pinipindot yung oil na ini-spray mo, sayang tatapon lang kasi hindi siya papasok. Po tayo ng green gas. Okay, ang green gas na ginagamit sa mga Glock series is 12 kg. Especially kung yung Glock nyo is WE. Okay? 12 kg, wag gagamitan ng 14, wag rin gagamitan ng CO2. Number 12 lang para yung unit mo makasigurado kang tatagal. Upside down, then press down. 2 seconds only. 1, 2. Okay, 2 seconds lang kasi yung unit hindi kailangan ng masyadong maraming gas kasi upgraded version. Pag yung unit stock version lang, kailangan mo maglagay ng 5 to 7 seconds. Pero dahil upgraded yung unit, 2 seconds only. Hatakin to pababa, then place your thumb here, all the way hatak, hold it tight, dito po ilalagay yung bala, pump lang po tayo. Okay, yan na. Nalagay na natin ha. Ngayon kalugin po natin sideways mga ka-airsoft. Yan, okay. Proper orientation ng bala, ganyan po. Left, right, left, right, left, right. Dapat walang bungi. Video, okay? Pag nag-video ka, wag mo tinatakpan dun sa speaker sa ilalim. Lahat ng video mo sira eh. Ha? Ang hina ng boses. Ang hina ng boses, ng voice eh, ha? Okay, sige, okay. Iayos mo ganyan, no? Wag malikot, wag kang ganun ng ganun, ha? Dalawang kamay mo para stable ka. On mo yung stabilizer. On. Okay? Huwag mo takpan ilalim ha. Okay mga ka-airsoft, this is the Glock 35 top of the line Force Edition. Equipped with single fire and rapid fire pasok. Kasa. Single fire muna. Rapid. Single. Yun ang single. Rapid natin. Nakita nyo rapid fire. Ngayon, balik natin single. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Mga ka-airsoft, huwag kayo masyadong maaliw sa rapid fire. Sa totoo lang, yung rapid fire, medyo kalaban ng unit yun. Medyo napapadali yung pagkasira niya. Pero, syempre, single lang, burst lang, no? Wag namang pag magra-rapid fire kayo 10 segundo nakapiga kayo dun sa magazine, sa trigger. Pag ganun ang ginawa nyo, magra-rapid mabilis masira yung unit ninyo. Okay? Again, ang gagamitin na gas dito is 12 kg lang, hindi pwedeng gamitan ng maraming gas, ng 14 kg na gas kasi masisira yung unit. Okay? Itong unit na to, upgraded na po. Hindi siya naka-fix outer barrel. Okay, ayan Hindi siya naka-fix outer barrel pero naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-enhanced big bore nozzle. Yun lang. Tatlong upgrade niya, no?
Wala kasing hammer protection pad to kasi wala namang hammer at saka hindi siya naka-premium hop-up rubber. Ayaw ng bossing natin. Okay? So ito yung unit natin, Airsoft David Lee of Sual, Pangasinan. By the way, mga ka-airsoft, no, yung unit, pag itatabi na, siguraduhin wala lamang bala at dapat wala pong lamang hangin. Pasingawin or the other way around, i-fire natin. No? Katulad yun, nagpaputok tayo ng 20 rounds. Tignan natin kung ilang pa yung natitira rito. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, 20 plus 10, edi nakaka 30 rounds na tayo. Ang lamig pa, oh, no? Kahit mainit ang hangin sa paligid, nandito tayo sa loob ng shop, medyo lumalamig pa rin, no? Ganun talaga mga airsoft, no? Kasi whenever there is an activity of airsoft, so nadi-disturb yung hangin kaya siya lumalamig, okay? Nagpaputok na tayo 30 rounds. Tignan natin kung meron pa. Nilagyan natin 2 seconds. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, 30, 40 rounds na. Yung 2 seconds na nilagay natin, nag 40 rounds na. Tapos, sobrang lamig na po ng magazine. Okay? Kaya ang ginagawa ko, kung ako ang tatanungin ninyo, pag naramdaman ko malamig na yung magazine, nahahawak-hawakan ko siya. No? Para yung yelo sa loob, malusaw. 40 rounds na pinutok natin. Tingnan natin. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung 2 seconds na nilagay natin, sinuklian na niya. 50 rounds na ang pinuputok niya. Madami na yun. Diba? 2 seconds equals to 50 rounds. Bakit ganun? Kasi po yung unit upgraded. Kaya masarap, matipid, masayang gamitin. Okay? 50 rounds na. Tignan natin, baka meron pa. Tip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, 50 rounds plus 10, 60 rounds na po ang ipinuputok niya. Sobrang lamig na po ng magazine, no? Kasi, bakit malamig ang magazine? Kasi, pag ginagamit, normal na lumalamig ang magazine. Okay? Normal po yan. 60 rounds na. Tignan natin, baka meron pa. 6, 1, 2, 3. O, wala na. No? So, sabihin na natin 60 rounds na lang. Yung 2 seconds mo na gas, binigyan niya ng 60 rounds na putok, napakasarap, napakatindi, napakaganda ng response. Mga Airsoft, Glock 35, top of the line, 4th edition, unit ng ating Airsoft, David Lee. Ready for packing and ready for shipping. Unit ng ating Airsoft, Christian Victoriano of Tigbawan, Iloilo. Unit niya is the 2011 MK1 premium unit na high kappa. Okay, what is good and special about this? Out of the box muna tayo. Okay? Out of the box, optic sight, optic bomber sight. Yan out of the box yung upgrade niya. Isa pa, meron pong magwell. Okay? Out of the box yan. Ngayon, yung inside the box, ito yung upgrade niya. Kasa natin, ay inside the box. Yung in-upgrade ng Bigman. Okay. Number 1, fixed outer barrel. Number 2, fine tuning. Number 3, trigger job. Number 4, hammer protection pipe. Number 5, enhanced big bore nozzle. At saka number 6, the hop-up rubber. Okay? So, yun yung upgrade, yun yung karga ng unit. Ngayon, itong unit na to, pwede sa lahat ng klase ng gas. 12 kg, 14 kg, and CO2. Yun yung the best dito sa unit na to. Lahat, as in lahat ng klase ng gas, pwede mong gamitin sa kanya. Okay? 12 kg, 14 kg, CO2.
Pwede. Okay? Malakas siya using 12 kg. Kasi upgraded na eh. Siyempre, mas malakas siya using 14 kg. Yung 14 kg mga ka-airsoft, naka-design yun para gamitin ng isang gas blowback rifle. Pero sa case na to, kaya nito, no? Kasi itong unit na to is premium unit, upgraded ang internals, okay? Hindi mo pwedeng gamitin ang 14 kg at ang CO2 sa WE unit, sa ENC unit, sa double bell unit, sa AW custom unit, at sa mga iba pang unit na hindi capable ng ganong klase ng gas. Ito, lahat ng klase ng gas, pwede mong gamitin. Okay? Paggamitan. Okay? Press the valve, then spray. Okay? Medyo napapadami yung silicone oil ko Okay. Then dito rin sa ilalim spray. Yung unit, sprayan sa slide stopper, sprayan sa nozzle. Okay. Okay na. Ayan na. Kunin natin yung green gas. Upside down, tapos press down. 2 seconds only. 1, 2. Okay, kita nyo, 2 seconds only Tapos, maglagay po tayo ng BBs. Atakin po natin to pababa. Then, place your other thumb here para kung mabitawan mo to, hindi hahampas dito. Okay? Hold it tight, then pump lang po. Pag mga 2011, tapos upgraded yung unit, ang sarap gamitan ng .30. Ramdam na ramdam mo yung diin, no? Basta upgraded. Pag mga WE tapos hindi naman upgraded or EMG hindi naman upgraded, huwag mong gagamitan ng .30, mahihirapan siya. .20, .25 lang okay na. Pero pag mga upgraded tulad nito, gamit ka ng .30, napakasarap. Promise, no? Pasok! Gasa! Ready to fire. Firing! Grabe! Yumayanig talaga mga ka-airsoft. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala mga ka-airsoft. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Unit po ito na ating ka-airsoft, Christian Victoriano, Optic Bawan, Iloilo. Unit, make sure pag wala na lamang bala, make sure pasingawin bago itabi at saka dapat dapat walang lamang bala at dapat walang lamang hangin. Pasingawin. Okay. Unit po natin ka-airsoft, ready for packing and ready for shipping. Mga ka-airsoft, maraming salamat po sa sumali sa ating review and unbox. Hit your comment below kung meron kayong mga tanong-tanong, kung meron kayong mga kailangan, place it on the comment section. Okay? Mga ka-airsoft, maraming salamat po sa mga nag-share natin live video. Sa hindi pa nag-share, pa-share po yung ating live video. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.